Isang mapagpalang gabi sa inyong lahat, mga kalagim. Ako ang inyong lingkod, si Mr. John. At muli kayong nagbabalik dito sa ating channel, ang Alingaungaw ng Lagim. Sa gabing ito, mayroon na naman tayong isang kwentong ibabahagi. Isang karanasan na ipinadala sa atin ng isa sa ating mga taga-subaybay. Ito ay salaysay na magpapatindig ng inyong mga balahibo. Isang gabi ng lagim sa isang lugar na hindi lamang nilamon ng tubig, kundi sinakop din ng kadiliman. Ito ang kwento ng ang baryong binaha ng kababalaghan. Kaya't humanda na kayo, damhin ang bawat salita at hayaan ang inyong sarili na anurin sa kwento. Hindi ko na maalala ang eksaktong taon, pero mga nasa high school pa lang ako noon. Ang buhay sa aming baryo sa probinsya ay simple lang. Napapaligiran kami ng mga palayan at may isang malaking ilog na nagsisilbing hangganan sa kabilang bayan. Payapa ang aming pamumuhay. Yung tipong ang pinakamalaking problema mo lang ay kung paano tatakasan ang utos ng nanay mo na matulog sa tanghali. Pero ang lahat ng kapayapaan iyon ay nagbago sa isang gabi. Nagsimula sa isang ordinaryong pagulan. Pero habang lumalalim ang gabi, palakas ito ng palakas. Yung tunog ng patak ng ulan sa aming yero, para ng pinupukpok ng martilyo. Hindi ito humihinto. Kinaumagahan, bumungad sa amin ang isang bangungot. Ang tubig mula sa ilog ay umapaw na. Sa una, hanggang sakong lang. Pero sa loob lang ng ilang oras, abot na hanggang bewang ang baha. Sa aming kabahayan, wala kaming ibang pagpipilian, kundi ang akyatin ang ikalawang palapag ng aming bahay na gawa sa kahoy. Mula sa bintana, kitang-kita ko kung paano nilamon ng kulay tsokolating tubig ang aming baryo. Ang mga alaga naming manok, hinanod na. Ang mga bahay ng kapitbahay namin, nagawa lang sa nipa at kawayan, gumuho at tinangay ng malakas na agos. Ang dating masayang baryo, naging isang malawak at maputik na lawa. Nang tuluyan tumila ang ulan, pagsapit ng gabi, isang nakakabinging katahimikan ang pumalit. Ang tanging liwanag na meron kami ay ang aandap-andap na ilaw mula sa mga gasera at lampara ng bawat pamilyang naiwan, at ang sinag ng buwan na paminsan-minsan ay sumisilip sa makakapal na ulap. Dahil sa sitwasyon, nagkayayaan ng mga kalalakihan sa aming lugar. Nag-organista sila ng maliit na grupo para umikot, para tignan kung may mga kapitbahay na natrap o nangangailangan ng tulong. Ang tatay ko, bilang isa sa mga mas may edad sa grupo, ay kasama siyempre. Bilang binatilyo na uhaw sa aksyon at gusto magpakitang gilas, nagpumilit akong sumama. Kahit tutol si nanay, hindi niya ako napigilan. Dala ang isang malaking digas na lampara. Sumakay kami sa isang maliit na bangkang kahoy. 3 kami sa bangka. Si tatay, si Mang Berto na kapitbahay namin, at ako. Habang marahan kaming sumasagwan sa madilim na tubig, na dating mga eskinita at bakuran, ramdam ko ang kakaibang bigat sa hangin. Ang tanging ingay lang na maririnig ay ang mahinang lagaslas ng tubig sa tuwing humahampas sa aming bangka. Dahan-dahan lang, baka may makabangga tayong kung ano sa ilalim, paalala ni Mang Berto, habang maingat na inilulusong ang sagwan sa tubig. Habang papalayo kami sa aming lugar, mas lalong nagiging madilim. Ang liwanag mula sa aking lampara, ang tanging nagbibigay buhay sa paligid. Lumilikha ng mga gumagalaw na anino sa mga puno at sa bawat bubungan ng mga bahay na nakalubog. At doon na nagsimula ang lahat. Bigla, may narinig kaming kaluskos sa ilalim ng aming bangka. Isang tunog na parang kumakaskas, parang mahabang kuko na iginuguhit sa kahoy. Ano yun? Kinabahan kong tanong. Baka sanga lang ng kahoy na inanod, sagot ni tatay. Pero hindi maitago sa boses niya ang bahagyang pag-alala. Ipinagpatuloy namin ang pag-ikot. Pero makalipas ang ilang sandali, narinig na naman namin ang tunog. Mas malakas, mas malinaw. Parang sinasadyang takutin kami. Tinutok ko ang lampara sa tubig sa paligid namin. Pero wala akong makita, kundi ang maitim at malalim na tubig. Maya-maya, isang sigaw ang pumunit sa katahimikan. Tulong! Tulungan nyo kami! Nagmula ito sa isang bahay na medyo malayo sa amin.
Isang bahay na tanging bubong na lang ang nakikita. Agad kami nagkatinginan at walang pag-aalinlangang pinuntahan ang pinanggagalingan ng boses. Habang papalapit kami, naaninag namin ang isang babae sa may bubungan, kumakaway-kaway. "Dalian ninyo! Ang anak ko! Naiwan sa loob!" Sigaw niya na may kasamang pag-iyak. Pero habang papalapit kami, mga ilang metro na lang ang layo, may napansin akong kakaiba. Sa liwanag ng aking lampara, ang kanyang mga mata ay tila nagliwanag, parang sa pusa, at ang paraan niya ng pagginti habang umiiyak, may mali. Isang ngiti na hindi umaabot sa kanyang mga mata. "Tay, sandali!" bulong ko habang kinikilabutan. Biglang huminto sa pagsagwan si Mang Berto. "May hindi tama," sabi niya sa mahinang boses, at sa isang iglap, para kaming nanonood ng isang horror movie. Ang babae ay dahan-dahang tumigil sa pag-iyak. Ang kanyang ngiti ay lumapad. Nagpakita ng isang hilera ng mga ngipin na parang hindi pang tao. At pagkatapos, tumawa siya. Isang tawong nakakayanig. Isang tawong puno ng panunuya. Bago pa kami makakilos, tumalon siya sa madilim na tubig at naglaho na parang bula. Napatulala kaming tatlo. Ang tanging narinig na lang namin ay ang malakas na kabog ng aming mga dibdib. Ang katahimikan ay bumalik. Pero ngayon, puno na ito ng takot. Manananggal o aswang. Nanginginig na sabi ni Mang Berto habang nag-aantanda ng krus. Doon na nagsimula mag-sick-in sa akin ang lahat. Hindi ito simpleng rescue mission. Ang baha ay nagdala ng mga bisitang hindi namin inaasahan. Nagpasya kami bumalik na. Pero tila ayaw na kami palisin ng kadiliman. Habang pabalik kami, sunod-sunod na ang mga kababalaghan. May mga anino kami nakikita sa mga puno ng niyog na nakalubog. Mga aninong may pakpak. May mga bulong kami narinig sa hangin. Mga salitang hindi namin maintindihan. Pero alam naming hindi maganda. Ang pinaka nakakatakot sa lahat ay nang may nakita kaming lumalangoy sa tabi ng aming bangka. Isang mahaba at maitim na bagay. Sa una, nakala namin na isa lang malaking ahas o troso. Pero gumagalaw ito ng may talino. Paikot-ikot sa amin na parang pinaglalaroan kami. Nanginginig ang kamay ko habang itinutok ko ang lampara dito. At doon, sa maikling sandali, nakita namin ang anyo nito. Hindi ito hayop. Mukha itong dambuhalang isda. Pero may buhok na mahaba at itim na parang sa tao. At ang mga mata nito, pulang-pula, nakatitig ng diretso sa amin. Sa sobrang takot, napasigaw na lang ako. Si Tatay at si Mang Berto ay nagdasal ng malakas habang binibilisan ang pagsagwan na parang hinahabol ng kamatayan. Ang nilalang ay sumusunod pa rin. Paminsan-minsan ay hinahampas ang ilalim ng aming bangka. Sa bawat hampas, pakiramdam namin ay tataob na kami at lalamunin ng madilim na tubig. Hindi ko alam kung gaano kami katagal sa sitwasyong iyon. Pero para sa akin, parang walang katapusan. Sa awa ng Diyos, natanaw namin ang liwanag mula sa mga bahay ng aming mga kapitbahay at parang maika. Nang makalapit kami sa lugar na mas maraming tao, ang nilalang sa tubig ay bigla na lang lumubog at hindi na muling nagpakita. Pagdating namin sa pangpang na improvisado, halos gumapang kami paakyat dahil sa pangangatog ng aming mga tuhod. Nanginginig at namumutla. Ikinuwento namin ang aming nasaksihan at doon namin nalaman na hindi lang pala kami ang nakaranas ng katatakutan. Ang ibang grupo ay may kanya-kanya ring kwento. May nakakita raw ng mga apoy na lumilipad sa kalangitan. May narinig na iyak ng sanggol na nagmula sa ilalim ng baha. Naintindihan namin ng lahat. Ang aming baryo ay hindi lang binabaha. Naging palaruan ito ng mga nilalang ng dilim. Ang sakuna ay naging pagkakataon nila para maghasik ng lagim. Ang gabing iyon ay ang pinakamahabang gabi sa aming buhay. Walang sino man ang nakatulog. Nagtipon-tipon kami, nagbabantay at walang tigil sa pagdarasal hanggang sa sumikat ang araw. At nang dumating ang umaga, kasabay ng unti-unting paghupa ng baha, ay unti-unting paglaho ng takot. Para bang ang liwanag ng araw, ay may kapangyarihan magtaboy sa kasamaang bumabalot sa aming buong gabi.
Matapos ang bahang iyon, marami ang nagbago. Maraming pamilya, kabilang na ang sa amin, ang nagdesisyon na lisanin ang baryong iyon. Ang alaala ng gabing iyon ay masyadong masakit at nakakatakot para balikan. Hanggang ngayon, sa tuwing umulan ng malakas sa gabi, hindi ko maiwasang maalala ang karanasang iyon, ang madilim na tubig, ang aandap-andap na liwanag ng lampara, at ang mga pulang matang nakatitig sa amin mula sa kailaliman. Isang paalala na sa gitna ng sakuna, may mas malala pang panganib na maaaring magabang. Isang panganib na galing sa mundo ng kababalaghan. At yan na nagtatapos ang nakapangilabot na salaysay ng ating kaibigan. Isang patunay na ang kadiliman ay laging nag-aabang ng pagkakataon upang magparamdam. Maraming salamat sa pagbahagi mo ng iyong karanasan. Kayo, mga kalingaw-ngaw, ano masasabi ninyo sa kwentong ito? Mayroon ba kayong mga sariling karanasan na halos katulad nito? Huwag kayong mag-atubiling i-share yan sa ating comment section sa ibaba. Gusto kong marinig ang inyong mga kwento. At kung napukaw ng kwentong ito ang inyong diwa, huwag kalimutang pindutin ang like button, mag-subscribe sa ating channel, at i-ring na rin ang notification bell para wala kayong mamiss na kahit isang kwento ng lagim. Muli, ako si Mr. John, nag-iiwan sa inyo ng paalalang sa bawat anino at bawat kaluskos, maaaring may kwentong naghihintay na matuklasan. Manatiling ligtas at mag-ingat palagi. Hanggang sa muli.